Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat kay Nanay Arsenia at kay Nanay Elizabeth. Bilib na bilib po ako sa inyong katapangan at kami po ay nakikiisa sa inyong pakikipaglaban para sa hustisya. Ang mga nanay po yung mga biktima ng war on drugs na hindi talaga napapag-usapan kasi ang karamihan ng napatay nung panahon na yon ay mga lalaki. Pero sila yung nawalan ng asawa, sila yung nawalan ng mga anak, at sa kanila rin napunta yung burden nung nawala nga yung mga mahal nila sa buhay. I think that we should also honor and recognize the hardships that they have had to go through because of what happened during that time. Ang nangyari po sa inyo, Nanay Arsenia at Nanay Elizabeth, ay hindi lang kayo nag-iisa. Dahil sa aming pag-aaral ng mga kaso ng war on drugs, pare-pareho po nakita namin pattern. Unang-una, pinapasok nila yung mga bahay na walang warrant of arrest o walang search warrant. Pangalawa, sinasabi nilang nanlaban yung mga biktima. Pero obvious naman sa pagbasa namin ng mga police report na cut and paste lang po ang mga version ng police. At karamihan din sila ay naging biktima ng war on drugs dahil nailagay lang yung kanilang pangalan sa mga drug list. Director General Lasso himself admitted before this Quadcom that of the 6,000 plus names on those lists, up to now, only 1,500 have been validated. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na sa isang report na sinubmit ng PNP sa kaso namin sa Korte Suprema, sabi po nila, out of 42,268 police operations conducted from July 1, 2016 until 30 November 2017, only 507 or 1.2% were authorized or based on warrant of arrest. Wala po silang binigay na numero pagdating sa search warrant, pero doon sa mga inaral po namin na kaso, iisa lang ang nakita namin na home invasion na may search warrant. It would be good perhaps to ask the PNP to submit their data from 2016 to 2022 of how many home invasions were actually authorized by a search warrant. Basic na basic po sa batas natin na yung a man's home or a person's home is his castle. And no one can enter or invade our homes kahit po maliit lang na bahay yan, kahit na sabihin natin yero lang ang bubong niyan, bahay pa rin yan. At hindi yan pwedeng ipasok ng pulis, ng militar o kung sino man na walang warrant of arrest or search warrant. Kami rin po ay nakikiisa kay Attorney Lopos at sa kanyang pinatay na kapatid, si Tata Rex. Siya po ay isa lang sa more than 16,000 na napatay na mga riding in tandem, na mga nanlaban na hanggang ngayon pagala-gala pa rin. Hindi man lang natin alam kung sino-sino sila. I cannot imagine that there are thousands of serial killers still walking our streets. Baka po, katabi natin sa karinderya yung mga yan na hindi natin alam na mga pumapatay pala sila. And that's why I would like to thank also the Quadcom for the opportunity to have the victims appear and testify before you. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Jokno.